Siguro naman ay wala nang magugulat dito sa balita na ang TNT raw ay kukunin na yung first round draft pick ng Blackwater Bossing. Siyempre, nakita ng TNT itong ginawa ng Barangay Hinebra na kinuha yung first round draft pick ng Terra Firma. So kahit na nag-champion ang Barangay Hinebra dito sa Commissioner's Cup at malamang maging contender pa rin sa Governor's Cup, ay nasa kanila pa yung first round draft pick ng Terra Firma. So sigurado na magiging matinding contender ang Barangay Hinebra sa darating pa na bagong season. Kaya ang TNT kinuha yung draft pick ng Blackwater at asahan natin na iyan ay gagamitin ng tropa para maging mas malakas yung lineup nila. Parang alam na ng TNT na itong si Michael Phillips ay mapupunta dito sa Barangay Hinebra. Pero nakikita ng management ng tropa na marami pa namang ibang players na magiging available dito at baka ang kunin nila ay itong si DJ Fener. Ang isa pang player na ang balita natin ay sasali na rin dito sa draft. Kung sakasakali magiging maganda to para dito sa TNT tropa at syempre alam natin na ang management yan ay gusto nang magpalakas dahil medyo sunod-sunod na yung talo nila sa finals kontra sa SMC. Kaya kinakailangan ng gumawa ng major move nitong TNT. Sa ngayon, hindi naman ako nagtataka talaga kung iyan ang kanilang may babalak. Dahil syempre alam naman natin na itong management ng MVP Group, yan ang karibal nitong SMC. Kaya palalakasin niya ng TNT. Bukod kay DJ Fener, posible rin na baka si Raven Gonzalez o kaya naman baka itong si Darren Mayo ang kunin nitong TNT. Pagdating sa point guard, sa tingin ko hindi kukuha ang TNT sa draft dahil posibleng makuha nila si Bearfield o si Bolick anytime o kahit si Dals Panopio. So malamang big man ang kunin yan, lalo na at matanda na si Kelly Williams at palagi ng injured itong si Poy Eram. Kaya malamang ganyan ang gawing sitwasyon o move nitong TNT tropa. Sa ngayon naman, ang San Miguel Beermen daw ay nagre-ready na gumawa ng offer muli para kunin si Joshua Monson. Kung inyong maaalala, itong San Miguel, inoffer itong si Jeron Teng o rather itong si Wami Tiongson at si Chris Miller sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monson pero tumanggi itong Titan Ultra. So ang ginawa ng San Miguel, inoffer na lang itong si Miller at itong si Wami Tiongson sa Terra Firma kapalit ni Jerica Hanmisi. Pero ngayon daw mukhang gusto ulit subukan ng San Miguel kunin si Joshua Monson. At ang i-offer naman daw nilang kapalit ngayon ay itong si Jeron Teng. Kung inyong magugunita, bago bilhin itong Titan Ultra itong Northport Batangas, nag-express na ng interes ang Northport na makuha si Jeron Teng. Particular din nung naging free agent ito pagkatapos silang hindi magkasundo ng Converge Fiber Access to sa extension ng kanyang contract. Pero for some reason, si Jeron Teng napunta sa San Miguel. So ngayon, tignan natin kung itong Titan Ultra na bumili dito sa Northport Batangas ay magkakaroon din ng interes dito kay Jeron Teng. Kung sakasakali at interesado pa rin si Coach Renzi Bahar dito kay Jeron, pwede na nga yung ipalit para dito kay Joshua Monson. Pero depende pa rin niya kung papayag itong management ng Titan Ultra dahil syempre, posibleng iba na priority ng Titan Ultra sa priority nung Northport Management. Pero sa San Miguel, malaking bagay kung makukuha nila itong si Joshua Monson dahil alam natin, itong si Monson isa yan sa pinakamahusay na two-way player sa PBA at talaga namang makikita natin talaga na isa na to dito sa mga posible na makatulong pagdating dito sa pagdadagdag ng mga players na tinatawag na magpapalakas sa rotation at bench ng San Miguel. So, magiging maganda para sa SMB kung makuha nila si Monson. And of course, kinakailangan ito na aprobahan nitong PBA Trade Committee sa ngayon. Ang PBA naman daw ay pinag-aaralan kung aprobahan nila itong kagustuhan naman ng iba pang mga foreign teams na sumali dito sa liga bukod dito sa Macau Black Knights. Kaya nung nai-report natin, kinumpirma na ng PBA na itong Macau Black Knights ay sasali dito sa PBA Governors Cup. Alam natin hindi maganda pinakita ng Macau nung last conference pero ngayon daw ay babawi sila. So tignan natin kung magagawa nila yan. Kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan yan, sa tingin ko makakatulong yan dito sa PBA. Pero syempre, kinakailangan yung kukunin nilang mga additional na mga foreign teams, yun naman dapat medyo competitive. Tsaka tanggalin na nila yung limit na pinagbabawalan na kumuha ng mga Filipino players yung Macau. Dapat hayaan na nila yung Macau na kunin kahit sinong player ang gusto nila para naman maging mas maganda yung lineup nila at maging mas credible naman, mas competitive. Ang daming na-disappoint sa Macau nung last conference kaya sa tingin ko
dapat itong Macau Black Knights ay hayaan na ng PBA na kunin kahit sino pang gusto nilang player. Kaya nga sa ngayon, if ever maging maganda yung laro ng Macau, wala namang umaasa na itong Macau magiging parang Bay Area Dragons. Basta maging competitive sila. At sa tingin ko magiging masaya na yung mga fans dito. Kaya sa tingin ko, isa na to dito sa pwedeng maging, sabihin natin, magandang highlights dito sa darating na conference. Kung sa bagay, itong Macau naman, mukhang i-revamp daw yung lineup nila. Yung mga magagaling na players doon sa last conference dadalhin, pero kukuha raw sila ng mga bago. Plus yung mga import. Kaya tingnan natin kung anong magiging resulta nito para dito sa Macau Black Knights na alam naman natin na isa doon sa mga teams talaga na susubaybayan ng mga fans kung maganda ang laro. And of course, alam natin na kinakailangan din kung gusto pang magdagdag na iba pang foreign teams sa PBA, abay gandahan din nila yung kanila namang magiging performance para naman tangkilikin din nitong mga fans yung kanilang mga games. Totoo nga ba na ang Rain or Shine Elasto Painter sa interesadong makuha itong si Alex Stockton mula dito sa Converge Fiber XS? Mukhang gusto itong makuha ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon kasi naghahanda na Rain or Shine dito sa pag-alis nitong si Gian Mamuyak. Wala pa rin siya katiyakan kung kailan makababalik si Felix Lemeti. And of course, alam nating injured yung dalawa nilang big man, si Kit Datu at si Luis Villegas. So mukhang yan yung nagiging problema ngayon ng Rain or Shine. Ang daming mga injuries na dumali doon sa team nila. Pero sa ngayon, sa tingin ko mukhang kinakailangan na talaga nila na kumuha ng bagong guard at itong si Stockton daw yung sa tingin nila yung mukhang magiging okay pagdating dito sa kanilang matchup. Wala naman tayong nakikita na magiging masyadong problema dito dahil alam naman natin na itong si Coach Yenggi ang magaling yan pumili ng mga players at itong si Stockton nakikita niya na yung estilo ng laro nito ay nababagay dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kinakailangan lamang of course medyo mabigat din yung magiging kapalit nito dahil itong si Stockton madalas ginagawa yung starter ni Coach Delta Pineda. So sino kanyang ibibigay ng Rain or Shine? Sa tingin ko hindi pa kakawala ng Rain or Shine si Adrian Nokung kung yan ang hihilingin. At itong si Kaylan Tiongson hindi rin siguro. Ngayon, di natin alam kung sino pa doon sa lineup ng Rain or Shine ang magiging katumbas ng value nitong si Alex Stockton. Sumapat na kaya kung ibigay itong si Anton Asisio plus isang first round draft pick o kaya naman si Leonard Santillan. Yan yung titignan natin dahil syempre kahit na gustong makuha ni Coach Yeng itong si Alex Stockton, alam niya na marami pang ibang mga players ngayon dyan na talagang kinakailangan na paghandaan din nila. At alam nila na medyo magiging mabigat yung hihilingin kapalit ni Coach Delta Pineda dahil itong Converge isa rin doon sa mga teams na gustong bumawi ngayon. Shout out kay Romeo Conchada, kay Jervin Chris, Anthony Alon, Katsakino Dokusin, kay Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, Monte Guzman, si Anthony Alon, binabati din natin si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family at iba pa.